Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys ay andito ulit tayo sa aking bukirin. Kasi gusto kong i-share sa inyo to guys. Para makita nyo naman habang maliit pa sila. So mayroon tayong reference for the future kung gaano sila kalaki kapag nabuhay sila dito banda. Ayan. So sa ngayon ganito pa sila kaliit. So naisip kong magtanim ng succulents dito. Dahil ang lupa dito ay napaka-healthy. So ang katabi niya ay itong aking mga, ayan, mga kamatis. Tapos mayroon ng mga bunga. Yung nasa dulo, mayroon na silang bunga, yung nandyan. Ito ay bago-bago pa lang kasi to. Ayan, kaya wala pa siyang bunga. Namumulaklak pa lang. So napaka-healthy ng lupa dito kasi ang halo ng lupa dito ay mayroon siyang composted na mga tuyong dahon. Yan, kinukompose ko yung mga tuyong dahon. Taon-taon nag-iipon ako ng dahon para para pabulukin, and then hinahalo ko sa mga lupa kung saan ako magtatanim banda ng gulay. Katulad dito, meron itong mga nabubulok na dahon sa ilalim, and then meron ding pupo ng manok. Hinaluan ko din ng pupo ng manok. So, tingnan natin kung ano yung magiging hitsura nila dito. Kung mamatay ba sila. Kasi yung mga succulents kasi kapag nasobra sila sa fertilizer, ay mabilis silang magkaroon ng mga mushy leaves. Lalo na sa summer, kapag na-over-fertilize sila, nagkakaroon sila ng mga mushy leaves. So, medyo maselan sila pagdating ng summer kapag nasobra sila sa fertilizer. So, tingnan natin kung ano yung magiging resulta nila pagdating ng summer dito. Ayan, at umulan kanina. So, mamayang gabi meron na naman ulit kaming ulan. So, naisip ko na pumunta dito sa bukid para lagyan lang sila ng plastic cover. Ayan yung plastic cover. Ayan, para hindi na sila mabasa. Kasi nung nakaraang araw, meron din kaming ulan. Nabasa na rin sila. So, hindi talaga sila natuyo. Kasi kapag uminit, hindi naman nag-i-evaporate yung moist. Dahil mayroong plastic sa ibabaw. Ayan. So, nakikip lang yung moist sa ilalim. So, maganda kung kapag ang itanim ninyo ay gulay. Maganda yung mayroong ganito plastic. Para yung halimbawa katulad sa akin, hindi masyado akong nagdidilig lalo na sa summer. Yung moist ng lupa nakikip doon sa ilalim at hindi rin tubuan ng mga damo-damo. Ayan, hindi mahirap magtanggal ng damo. Doon lang sa gilid, ayan, mayroon dyan. So, ganyan lang. So, ayan, tingnan natin kung ano yung magiging resulta nila dito. Sa ngayon, maliit pa sila kasi katatanim ko lang sa kanila. Ayan, hindi pa sila umabot ng 1 linggo dito. So, ito si Santa Luis. So, yung mother plant nga pala nito guys, nung bagong bili, napakalaki sa akin. Simula nung namatay yung mother plant, ang naiwan na lang ay mga naipropagate kong dahon. So, ito na lang sila ang naiiwan sa akin. At hindi ko pa talaga nakitang nagkaroon ako ng Santa Luis ulit na napakalaki. So, gusto kong makita ulit yung hitsura ng kanilang nanay sa kanila. Ayan. Sana lumaki sila dito. Ayan. Tapos, meron tayo dito si Tipi. Napakatigas ng dahon ni Tipi guys. Ayan. Basa pa rin siya. Sobrang tigas ng dahon niya. So kapag nabasa pa to ng nabasa, magmamasi na yung dahon. Sigurado ako kasi sobrang tigas na yung dahon guys. Ayan, si Tipi. Tapos meron tayo ditong Zaragoza. Ayan. Zaragoza din, matigas na rin yung dahon. Konting kembot na lang, overwater na siya. Tapos meron tayo ditong si fire pillar. Ayan, 2 heads. So, ito ay leaf propagation kaya 2 heads yan. So, napakaganda ng kanyang tip. Oh. Dark na dark si fire pillar. Yan, dark na dark yung niya. Tapos, naglagay rin ako dito ng ito si orchid. Ayan. Mayroong yung dahon niya. Ayan, si orchid. So, napakaliit pa nila guys. Ayan, tingnan niyo yung kamay ko. Ayan. So, tingnan natin kung ano yung magiging hitsura nila in the future dito, di ba? Makita natin ang mga hitsura nila kung kapag malaki na sila. Kasi, lalo na to guys, hindi ko pa to nakitang sobrang laki. Yearly talaga ganyan siya. Nangungulubot siya. Kung nakita ninyo yung dahon, nangungulubot. So, ito ay mga propagation lang na yung mga pops sa gilid ng stem.
Ayan. So, hindi ko pa siya nakitang sobrang laki. Itong si Marum. Ang pangalan niya ay Marum. So, maganda ang kulay niya kasi nagpipink to siya. Ayan oh. Nangungulubot pa rin siya. Kanina tabingi kasi to kaya medyo inayos ko. Ayan. Tapos ito rin. So kung may nakita kayong puti, yan ay pesticide para hindi sila lapitan ng peste. Ayan. Baka kainin sila ng ano dyan. Meron kasing gumagapang na ano, parang uod sa ilalim ng lupa. Kinakain yung kanilang stem. Lumalabas siya kapag gabi and then kumakain ng stem, ng dahon. Kaya meron akong naglalagay ako ng ganyan para hindi siya kainin. Tapos ito si Madiba. Ayan, meron tayong Madiba. Napaka maliit pa siya. Ayan, ganyan siya kaliit. Kung makita ninyo yung kamay ko, maliit siya. Tapos meron tayo ditong nilagay din na Peach Boy. Ayan, si Peach Boy. Napakaganda ng dahon ni Peach Boy, oh. Yung tip niya, napakaganda. Yan, dark na dark. Si Peach Boy. Tapos, ito naman si Ebony. Ayan. So, yung mga ebony ko, lahat ay nasa pot. Dati, naglagay ako ng ebony sa lupa, direct sa ground. Kaya lang, ang bagal niya guys, lumaki and then nagkaroon din siya ng root rot. So tingnan natin dito kung magiging okay ba kapag nagtanim ako ng ebony dito. Ayan. So sana makasurvive siya pagdating ng summer hanggang 1 taon sana kung pwede. So tingnan natin. Meron pa tayong extra dyan sa gilid. Tinubuan na ng damo. Ito rin. Ayan. So, pinag-isipan ko pa kung ano yung gusto kong itanim dyan. Yan. So, napakaganda ni ebony. So, tingnan ninyo yung mga ano ko dyan, oh, lettuce ko. Ang laki ng dahon, oh. Yan. So, good luck na lang talaga sa kanila. Sana hindi sila magkamashi pagdating ng summer kasi napaka-healthy kasi ng lupa dito, guys. Ayaw kasi ng succulents ng napaka-healthy lupa. Madalas ay nagkakaroon sila ng mga mushy leaves pagdating ng summer. Or sometimes bukang-buka sila kapag nasobra sa sa fertilizer and then nagiging green sila, hindi sila makulay kapag nasobra sila sa fertilizer. Kahit winter guys, nagiging green pa rin sila kahit malamig na yung panahon. Green pa rin sila tingnan kasi nga pag sobra sila sa fertilizer, hindi talaga sila kumukulay. At kung hindi sila stress, kailangan mo talagang stressin sila sa pagdidilig, sa fertilizer, and then sa init. Ayan, kailangan mo silang stressin dyan para kumulay sila at yung dahon nila, pataas. Hindi sila pabuka at hindi sila green. So, kailangan mo silang stressin. So, tingnan natin in the future kung ano yung maging hitsura nila. Excited na ako. Lalo na to kasi hindi ko pa nakita tong malaki. Maganda sana ang kulay niya. Kaya lang hindi ko pa talaga siya nakitang malaki. As in malaki. Lagi na lang siyang ganyan. Ayan. Maliit. So, tingnan natin. Ayan. Para mayroon tayong makita in the future na video na ganito pala sila kaliit. Ayan, tapos pwede nating ipagkumpara, 'di ba? So, ayan lang guys, yung natin ngayon, video natin ngayon. Ayan. Ito talaga ang pinaka-excited na gusto kong makita. Itong si Ebony. Ang ganda ng dahon ni Ebony, no? Yan, ganda talaga ng dahon niya, guys. Lagyan na lang kaya natin ng iba pang ebony dyan. Meron kasi akong isang klase pa na ebony na ipropagate ko sa dahon. So, itry ko kaya dito na ilagay, no? Ayan, marami pa tayong 1, 2, 3, 4, 5. Mga 5 siguro or 6 kasi dito merong dito, space pa. So, mga 6 pa na pwede nating itanim dito banda. Ayan. So, ganyan sila sa malayuan. So, yun lang guys ang ating latest dito. Gusto ko lang i-share sa inyo para makita ninyo kung ano yung hitsura nila. Mula nung maliit hanggang
palaki ng palaki. Ayan, meron tayong reference. So, thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-like nyo na rin at i-share nyo na rin. Ayan, maraming salamat lagi sa inyong panonood at sa inyong like at lalo na sa inyong share. Maraming salamat and thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye!